Sa mga nagtataasang damo ng loteng ito, nagtatago ang ilang taon nang hindi nakikita ng ilan. Isang sementeryo na tila sikretong di pa nadidiskubre, kaya tinagurian itong Secret Cemetery ng Rodriguez Rizal. Naglakbay ako ng mahigit 1 oras upang marating ang lugar. Ang papuntang kalsada rito ay malubak at bako-bako dahil ilan sa mga parte ng kalsada ay di maayos. Sa pagdating sa sementeryo, mapapansin na di nga ito masyadong kita mula sa kalsada. Sa labas pa lang may kita na kung paano ito kinukubli ng matataas na mga damo, kaya aakalain mong gubat na lamang ang nandito at di mo iisipin na merong sementeryo sa loob nito. Ito, punong-puno na dito ng mga nicho. Isang buong padiretso dito, explorers, puro nicho siya. Sa pagpasok ko sa mga nagtataasang halaman, ay tumambad sa akin ang mga nichong sira-sira at butas na tila tinanggal na ang mga buto nito. Oh my God. Dito, explorers, parang medyo malinis-linis na. Pero karamihan nga rito, explorers, parang wala na. Yung ibang mga nicho sira-sira. Mas marami yung sira-sirang nicho dito. Wala na ring mga laman. Tapos yun, the rest meron. Ang dami. Halos lahat dito mga wala nang laman, mangilan-ngilan na lang yung meron. Tapos masukal na talaga. Ano nga ba ang dahilan bakit nangyari ito sa sementeryong ito? Allegedly, ayon sa residente na malapit sa lugar, ang lupain na kinatitirikan ng sementeryo ay simpleng lupain lamang noon. Dahil nga nasa gitna ito ng kagubatan ng Rodriguez Rizal. Nagsimula raw ang paglilibing rito sa mga katutubong Eita. Sa lupain daw na ito sila noon naglilibing ng kanilang patay. Hanggang sa nagtagal ay nasundan ito ng nasundan hanggang naging pangunahing sementeryo ito sa lugar. Kapansin-pansin sa lugar na ang huling taon na may nilibing dito ay 2018. Ayon na rin sa mga makikitang lapida sa lugar. Dahil 2018 daw ay hindi na pinapayagan ng may-ari maglibing dito ulit hanggang sa ngayon. Sa kasalukuyang taon raw ay binabawi na ito ng may-ari. Kaya karamihan sa mga makikita ritong nicho ay butas at sira na dahil nilipat na ang mga ito. Nakakalungkot lang makita ang ilan sa mga nichong halatang hindi na nadadalaw at ilang dito ay sira-sira na lang. So kung makikita niyo, explorers, ano na siya? Parang abandoned na talaga. Tapos ang pinaka last na nakalibing dito is sa taong 2018 na. Tapos nung 2018 na yon, hindi na nasundan yung mga nalibing dito. At itong mga nakalibing dito ngayon ay pinapaalis na. So kung makikita nyo, nagdaan kasi ang undas at makikita nyo dito merong mga pagkain dahil nga yung mga kaanak ng mga nakalibing dito is dumalaw. Halos lahat dito, explorers. Yung iba nananatili dito dahil hindi pa pinapaalis ng may-ari dahil nga syempre bilang respeto na lang rin sa mga sa mga kamag-anak. So hindi pa siya pinapaalis. Tabi-tabi po. Diba? Hanggang dun yan, explore sa mga madamong part na yun. Magaling kanina. Ito ako sa taas. Tingin-tingin sa taas dahil baka may ahas. Tabi-tabi po. Ito 2010 pa to, explorers. 2010 pa pumatay. So 15 years ago, February 6,
2010. So, yun nga, nagre-range lang siya sa ano, yung mga nakalibing dito, parang, ewan ko, so far, 2009 and 2018 yung haba nung taon na nakikita ko. So, ewan ko kung marami pa tayong madidiscover dito. Doon sa unahan, puntahan pa natin. Tabi po. Ito, may takip pa nga dito. Pero may nakikita akong medyas dito sa may dinadaanan ko. Feeling ko nandiyan pa yung bangkay. Ito, explorers. May kabaong pa to. Pero hindi ko na nakikita yung ano eh, yung buto. Hindi ko na nakikita. Mukhang wala na dito. So, nakikita nyo doon, explorers. Dito may tumambay ng undas. Grabe, no? Konti na lang yung mga puntod na merong dumadalaw. Dahil nga hindi ko alam kung ano yung mga dahilan, explorers, pero nakakalungkot, no? Kasi ito, isa, dalawa, tatlo. Sa part na to, malawak to. 4 na lang yung nakita kong may dumalaw. The rest wala na. The rest sira-sira, ano. The rest madumi na. The rest wala na. Parang wala nang dumadalaw talaga sa kanila. Kahit na alam natin na buo pa yung mga nicho at nandun pa yung mga remains sa loob. Ito, may tiles pa to. Pero matagal na rin yung nakalibing dito. 2010 pa. Ni pagka nasa ano ka nga eh. Yung dati kasi, explorers, pag nasa may highway ka galing, hindi mo na aakalain na may sementeryo dito eh. As far as I know, hindi pa siya totally abandoned. May mga puntod lang na abandoned or nakalimutan ng puntahan, pero marami pa rin yung mga puntod na merong dumadalaw na umaambon, explorers, kahit tanghali. May araw. Sabi sa mga magulang natin, may kinakasal doon at balang. Tapos ironic lang na nandito tayo sa abandoned na sementeryo. Umuulan siya. Explorers, oh. Bata pa. Baby siya nung namatay siya. December 21, 2008. 8 years old pa lang ako niyan. Ang ganda ng pangalan niya, Baby Boy Gutierrez. Pero wala na siya dito, explorers eh. Nalipat na siya. Siguro nasa magandang pwesto na siya. Hindi pa rin siya kinalimutan na ano, no? Lipat. Pero yung basag, mukhang ilang taon na nakakaraan yung basag eh, oh. Kasi hindi na siya ano eh. Tapos may tinubuan na ng mga halaman sa loob. May nagkapuno na nga dito eh, oh. So puntahan naman natin yung dulo nito, explorers. Dito na tayo dadaan. Tingin ko may daan dito eh. Malawak pa to. Sobrang lawak pa nito. Kukulangin yung ilang minuto namin na pag-iikot para malibot to lahat. Bukod dito sa ano, binakuran na para ano, walang makapasok. Malawak pa rin siya kahit na nabawas yun. Sobrang lawak pa rin niya. Makikita nyo rito, explorers. Kikita nyo yan na hanggang dun pa yan sa dulo. At tansya ko, tong likod na to, explorers, ay bangin na. Kasi sa Google Map, explorers, ano na siya, bangin na siya eh. So pupuntahan natin. Iyon na yung last na pupuntahan natin ngayon. Ito nga, sira na yung sa lapida nito. Sira na siya. O kaya yung lapida, explorers, wala na dito. See-through to. Pwede kang makasilip sa loob dito sa salamin. See-through siya.
Grabe. Bakit? Anong dahilan? Ano yun, para makita pa rin yung yung bangkay? Kaya siya ginawang see-through? Bakit? Bakit kailangan makita pa? Pero sa bagay, hindi naman natin yan business. Nasa trip yan nila kung paano nila gustong yun yung pagkamatay ng mahal nila sa buhay. Taan natin, explorers. Mukhang maganda nga dito. Ito, overlooking na, overlooking na dito. Sobrang ganda nito kung kung wala yan, Kita yung overlooking dun. Ito na yung pinakang dulo na parte. Tingnan, kahit dito, explorers, makikita nyo. Maraming laman. Marami ako nakikita na ayos pa, pero madumi at punong-puno ng mga para siyang hindi na naanuan, explorers, na dadalaw talaga yung iba. Tapos makikita pa dito may mga sira-sira pa. At itong tinatapakan ko, basag-basag din. Tumubo to mula dito sa sa loob. Itong papaya tumubo mula sa loob. Ito yung hindi ko malilimutan na exploration natin dahil hindi ko alam kung ganito ba talaga yung ibang mga sitwasyon ng iba pang mga himlayan sa bansa natin. Pero yun nga, dahil nga nasa proseso siya ng pagkasira at nasa proseso din siya ng pagtatanggal ng mga buto rito para ipalipat sa mga kanya-kanyang kaanak nung mga nakalibing dito. Nakakalungkot lang, explorers, na siya, na dahil yung ibang mga puntod wala nang dumadalaw. At halatang halata naman na wala nang dumadalaw dahil sira or may basag pero nandun pa sa loob, madumi, tapos madamo, malumot, at nagdedecay na lahat ng mga part ng nicho. So nakakalungkot siya, at sana yung mga labi na nandito ay makahanap ng mas magandang pwesto upang maging permanente na yung kanilang pananatili sa ibang lugar. Dahil nakakalungkot lang kasi napapabayaan sila, 'di ba? Yung iba napapabayaan pero hindi naman natin alam kung ano yung dahilan. Maaring reasonable yung dahilan kung bakit sila naiwan, pero yun nga, explorers, nakakalungkot lang na makita yung ibang nandito na ganun yung sitwasyon. So yun, alis na kami dito, explorers. Tingin ko nakapakita ko na sa inyo lahat. Subscribe kayo sa channel ni Tam. Ako si Tam, nandyan sa description. At subscribe kayo kay Lakbay ni Elias bago natin kasama. Yun, maraming salamat, explorers. And yeah, peace out.